Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon, i-demonstrate natin yung dinagdag ko sa ating application sa Ren's Life Hack. So try natin guys. So login muna tayo. Paste ko lang yung email address. Tapos sa Ren's Apartment. So ito yung binibuild ko ngayon. So kapag wala pang room, so pag click mo yung add tenant, hindi ka pa pwede makapag-add. So need mo mag-add ng room. So add tayo ng room natin. So 01 room 101. Description single bed, monthly 1,500. Tapos dalawahin natin. So room 102. So double bed, so 2,500 monthly. So pwede na tayo makapag-add ng tenant. So Bichong address Narala South Cotabato. Phone number 749-4350. Yan. Tapos picture, kailangan natin picture. Browse tayo. So ito, makain si Bichong. Tapos room 101 natin ilagay. So add. Ayan. So meron ng hindi na pwede ma-delete yung room kasi meron na siyang tenant. So si Bichong, pag i-click mo siya, so wala pa siyang bill. So kapag nakaabot na siya ng isang buwan, so magkakaroon ng meter reading example sa meter niya, electric meter. So i-add lang natin muna pababa kasi kung actual date, hindi na tayo makapag-add sunod kasi bawal nang mag-add negative dun sa last reading. So ano sa 8, so nagkaroon siya ng 30 na consumption sa kuryente, sa tubig 10. So okay, so hindi pwede makapag-save kasi wala tayong ratings, wala siyang eta times. So mag-add muna tayo, dapat tama ang spelling kasi nagre-reklamo din yun mamaya pag mali. Electricity, so 13 ang per, so dapat nakalagay dito 13 per kWh. So may kulang tayo, i-add lang natin sa susunod yan. Tapos sa water, hindi natin water is 31, 32 na yata per cubic meter. So pwede na kasi meron na tayong rating. So halimbawa nakakonsume siya ng 11 ngayon. So back lang natin kasi hindi na tayo makapag-add next, for demo lang naman. Consume siya ng 20, tapos sa tubig niya is 5 lang. So save. So nagkaroon siya ng reading na 20. So tingnan natin kung may bill na siya. So meron na siyang bill sa electricity 260 pesos, and then sa water is 160. So halimbawa, so kulang pa, di ba? Dapat may rent. So dapat mag-add tayo dito ng house rent. Pwede rin naman i-automatic yun, pero mas maganda tong manual lang na house rent. Automatic na siya kung magkano yung per month ng room niya. So save. Mali, please select. So dapat mangyayari lang dapat yan kapag sa internet ang isi-select kasi wala siyang rating about sa internet. So kahit dun sa home hiningi niya, dapat hindi niya hihingin yun. So meron tayong ayusin sa susunod yan. So add natin yung sa internet kasi hinahanap niya internet. So internet ay 150 ganun. So 150 pesos per unit example. So tingnan natin, makapag-add na tayo ng house rent nya.
So save. Ayan, pwede na. So 1,500 yung monthly niya. Tapos halimbawa kung may internet din siya is pindutin na natin yung internet. So automatic na siya. Yan. Halimbawa kung mayroon pa siyang mga another bills. So other bills. So anong klaseng bills? So halimbawa penalty. Yan. So halimbawa 100 pesos. So mag-add lang siya. So dito mali, dapat yung huling lagay nating bill, dapat dito na siya punta sa simula. Hindi pa rin na tayo mag-scroll papunta doon. So ito na lahat ng bill niya. Halimbawa gawin na natin siyang invoice, dapat sa susunod pwede natin siyang i-compile or siguro maglagay tayo dito ng create invoice or make invoice para maibigay na natin dito sa tenant yung buong total amount billing na babayaran niya. So at least ito, pwede tayo makapag-add ng maraming bills sa tenant. So tapos okay na yan. Ano pa ba? Sa ROMs naman, so dito makikita yung readings niya. So halimbawa nag-add tayo ng readings pa dyan. So lumipas ng isang buwan uli, mag-add ng readings, so automatic na yun magma-minus times doon sa huling reading and yung previous, yung mga nakaraan. So dito naman is yung mga picture ng ROMs mo, yung anong description mo doon. Halimbawa sa CR, okay, so gawin mo dito bathrooms, so pipicturean mo yun. So kasi ito wala pa tayong mga picture, so example lang mga picture. Yan, so save. So mapupunta yan, so magkakaroon ng picture yung ROM. So pag maraming picture, magpa-plus lang yan siya ng magpa-pop up dito na 2 photos or ilang photos. So try natin mag-add pa. Halimbawa is sa bids niya. So ito halimbawa. So, save. So dalawa na. So talagay 2 photos or magdagdag ka pa ng isa kung ilang gusto mong description mo para sa ROMs mo. So sample photo, ano mga sample photo mo, ano to, emperador yan. So save. So ayun, 3 photos na. So ibig sabihin ipapa-emphasize siya sa user na mayroon pang 3 photos. So pag click niya, makikita niya yung buong descriptions ng ROM niya. So pwede natin ngayon wala pang function to, pag i-click mo wala pa siyang mga function. So sa susunod siguro pwedeng pag i-click mo to, pwedeng mag full screen or ano. Tapos dito sa settings mayroon na siyang edit pa lang. So sunod kung ano pang may edit na ba to, wala pang edit, delete, may delete na siya. So view all readings. Halimbawa nag-isang buwan na siya, try natin yung last reading natin is 2050. Kung ngayong date na lang. So halimbawa mali tayo ng input, di ba 20 yung last reading sa electric, tingnan natin kung sasalain na. So gawa tayo 15, tapos dito sa tubig is gawin natin 2. So ayan, electricity reading must not be lower than the last reading. So 20 yung last daw sabi niya. So dapat is 25 or 30. Halimbawa nag 30. So sa tubig naman, water reading not less lower than lit yan, reading of 5 cubic meter. So dapat 5 ang minimum. So hindi ka dapat bababa doon. So halimbawa nag 10 na siya. So accept niya na yan kasi tama. So ito na yung bago niyang reading. So 20. So di ba 30 minus 20, so 10 na yon. Sa electricity times sa 13, so dapat 130 yon. Tapos sa tubig naman, so 10 minus 5 times 31, so mga 155, mga ganon something. So tingnan natin ang tama. So 160 tama, 130. Ito 31 times 5, 31 times 5, 31 yun,
165. O 155 lang. Bakit naging 160 yun? Mali yata dun. Water. Ay, 32 pala yung ratings natin. Tama sa tubig, 32. So, 32. Oo nga, mali pala ako. So, 32 times 5. Tama, 160. So, tama pala. So, 160. So, yan guys. So, dapat, kulang pa to eh. Dapat pag na-feed na siya, meron na to dapat siyang ano ba maganda dito pag na-feed na. So, ito kasi yan yung table natin. So, ito try natin i-back up guys para malaman natin. So, back up DB para makita natin yung mga data natin. So, patakbuhin natin. SQL editor. Try sa DB up. So, ito na yun. Yung meron tayong dalawang rooms, 101, 102. So, isa yung status is 1. Ibig sabihin ito yung occupied. Tapos yung tenant natin, room description, ito yung mga photos natin. Sample photo, bathroom, beds. Diba? Tapos yung tenant, IC, Bidyong, South Cotabato. Yan. Tapos active. Tapos yung ano pa ba? Set table rate settings natin, electricity natin 13, water 32, internet 150. Tapos yung reading, mayroon tayong nakuha na reading nung 8 is 20 sa electricity, 5 sa water. Tapos nung 11 is 30, tapos 10. So sa bills niya, so ito mga bills sa tenant ID na si Bidyong kasi 1 lang yan. Electricity yan penalty. So paid wala pa, status unpaid pa yan kasi naka 0 pa. So yan guys, yun to yung mga table natin. So yan na naman siguro, wala naman na table bait room assignment. Ito yun pag may bagong room, may bagong tenant, so meron na siyang naka-assign dyan sa room na yan. So pinasiguro pag nag-out yung tenant, automatic naman yan siya pupunuan niya tong date kung kailan natapos yung stay ng tenant. So okay naman na guys, wala naman. So abangan nyo na lang sa susunod yung mga iba pang mga update natin sa ating ito. Wala pang edit to eh, kaano pa. So hanggang dito pa lang, pero medyo malapit na to yung ating apartment system. So yan lang muna guys, abangan nyo sa susunod yung mga videos natin sa update ng ating apartment system kung hanggang sa mga buo na to. So bye bye.